Yung pangalawa mahirap. Oo. Yung unang take ko, kasi parang kinakabahan ako, tinry ko Oo. lang siya. Mga ganito lang mga sinasabi ko nung unang take. Uy, sa vale, ba? Mga ganun lang po yung mga ginagamit ko nung una. Pero nung pangalawa ko ng take, yung parang sinabi niya, wala akong time. Sabi ko, sa next stage, pas beaucoup de temps. On peut y aller peut-être 1 heure ou 2, ça suffit. Et aussi, si tu galères pendant la préparation, n'hésite pas à me demander de l'aide. Oui. Parang ginagamit ka na ng iba-ibang tenses. Tapos, yeah. Yung Talagang una ko parang, oui, on y va, ça va aller. Parang, so yun yung B1. oo, Yung opo. gets. Tsaka hindi nabanggit mo nga nung una mong exam. Kaya lagi ko 'tong sinasabi sa student din, eh. Sabi ko karamihan sa mga tutors namin na Pilipino, nung nag-take sila ng exam, hindi lang isa. Yeah, Nakailang yeah, take din sila bago narating yun. So yeah. sa'yo, yung unang exam mo parang naka-focus ka sa sasabihin mo kaya din Sasabihin ko, parang yung ears ko po is sarado siya sa sasabihin kasi interaction siya, eh. Parang sa isip ko parang kailangan kong magsalita, pero kailangan pala kung anong sasabihin niya, sagutin mo. Yeah, so hindi lang basta speaking kundi nakakaintindi ka rin. Pag nagsalita ng French, parang di ba po, parang yeah. Hindi naman sa pag-aano ng French language, pero sa tunog nila sa atin, sa someone na hindi alam yung language, parang ganun yung Oo. tunog, eh. Opo. Oo. Sana maging ganyan yung accent ko. Hindi po, alam niyo po, sa totoo lang, Hmm. parang kung papakinggan mo, parang tunog Pinoy pa rin siya, eh. Pero, ang purpose is, pumasa sa exam, ang purpose ay hindi yung maging katunog ng French. Ng French. As long as you get your message across, naiintindihan ka, yun yung pinaka-gist ng exam. Gets.